Handa na ang plano sa pagtugon sa sakuna at mga tauhan ng local government units ng Metro Cebu laban sa epekto ng bagyong Basyang. Sa Cebu City, inanunsyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. na inayos na ng gobyerno ang mga kagamitan at tauhan nito sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan noong Webes ay nagsagawa sila ng send-off briefing upang ipadala ito sa mga iba't ibang barangay ng lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng publiko bago at pagkatapos ng bagyo. Bukod pa rito, mula kahapon, nag-deploy na ang gobyerno ng libreng sakay sa bus mula sa downtown Cebu patungo sa mga hilaga at timog na barangay sa lungsod. Patuloy ding suspindido ang mga klase sa lahat ng antas upang protektahan ang kaligtasan ng mga estudyante. Tiniyak rin ni Archival na ang mga utility company tulad ng Metropolitan Cebu Water District at Visayan Electric ay handa na rin laban sa mga pagkaantala sa kanilang mga operasyon tulad ng pag-install ng mga power generator. Sa kabilang banda, nasa 65 locally stranded individuals naman ang naitala sa Barangay Tinago. Kagabi, Pebrero 5, 2026, ito ay matapos sa suspendehin ang lahat ng biyahe sa karagatan dahil sa paparating na bagyong Basyang. Kaya naman kaugnay nito, patuloy na pinapayuhan ng pag-asa ng ang mga probinsya ng Cebu at Bohol kung saan nakataas na ang signal number 1 at signal number 2 sa mga posibleng mga dilubyong dala ng bagyo, lalo na sa mga coastal area sa mga malalakas na hangin at malaking alon sa karagatan ngayong araw hanggang sa paglikas ng bagyo. Possible po yung sentro ng bagyo po lumalapit doon sa Bohol, Southern Bohol area at saka Cebu. Bukas po ng umaga at saka hapon dito po sa Cebu. And then sa Negros po, possible yung landfall niya. Hapon din sa Friday. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bumbo Jonah Cañete, and this is a Bumbo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo.